Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ang lingkod sa inyong paboy, Pastor Marmel B. Bilaso po. Nais ko po mag-share sa inyo patungkol sa mga salita ng Diyos at ito po ating program sa radyo, ang magandang balita at ang kanyang mga awitin. Dito po lamang sa DWMB Guide FM Radio 93.5. Panidamag na po tayo sa Kristo. Community Radio di Alabantinan. Ito po ay isang community radio na ating pong minamanage para po sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay, at sa tanghaling to ay nais ko pong i-share o bigyan pansin ang isang bagay po, especially yung pong patungkol sa isang mahalagang bagay, yung pong about depression or about betrayal. Yan. Yung po kasing betrayal ay hindi biro yan. Yung pong tayo ay parang may pagkanulo or minsan po ay nadidepress tayo, nanghihina tayo dahil yung disappointed tayo dahil may mga hindi nangyari sa inaasahan natin. And even Christians and even us, pastors, even tayo mga believer ay hindi ligtas sa depression. Hindi rin po tayo ligtas sa disappointment. Minsan kahit mismo tayo, nakakapag-disappoint tayo ng ibang mga tao, ibang believer, even in your family, even our partners. Na-disappoint sila sa atin dahil hindi natin na-meet ang kanilang standards or yung kanilang inaasahan. At tulungan tayo ng Panginoon, tulungan tayo ng Lord na ating maharap yung katotohanan ito patungkol sa betrayal or disappointment at ano ang gagawin natin bilang mga believers. Okay? Tulungan tayo ng Diyos. Siguro gusto kong share sa inyo muna yung isang verse, yung kanina sinishare ko yan sa sa ating page, tungkol doon sa Psalms 42 verse 5. Why art thou cast down, O my soul? Sabi ni David Bian, yung author. Sabi niya, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him for the help of His countenance. Pansinin po ninyo, sabi niya, bakit ikaw ay nalulungkot baga? Bakit ba ikaw ay ano ba yung nangyayari sa iyo? Bakit ganyan ka? Tapos sabi niya, bigla niyang sinabi, ang kinakausap niya, yung kanyang kaluluwa, no? Tingnan po ninyo, Psalms 42, verse 5. Kung meron po kayong mga Bible dyan, ay buksan po ninyo. Bakit ka nanlulumo, o kaluluwa ko, sabi niya. At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sabi niya, sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Ang tindihan. Ngayon, ito po yung isang susi na gusto kong i-share sa inyo. Bakit pwedeng nating harapin, pwede natin pong katagpuin, at pwede ho nating ma-overcome yung depression na yan. Sa halip na mag-suicide, sa halip na magpakalasing ka, sa halip magwala ka sa buhay na to, sa halip na ayunan mo ang gusto ng kaaway, ay why not isang bagay ang pwedeng mangyari sa mga believer na kumikilala sa Diyos ay katulad ng ginawa ng psalmista na kinausap niya ang kanyang sarili. Yung self-talk na tinatawag. I-encourage mo ang sarili mo. At kapag ang faith mo ay nag-work out, katulad dyan sa Genesis 50 verse 20, yung sabi ni Joseph, masama ang plano niyo pero mabuti ang ginawa ng Diyos sa akin. Ano? You meant it for a evil, sabi niya. Pero ginawa ng Diyos sa ikakabuti ng marami. Genesis 50 verse 20. Ano? Yun po yung nangyari kay Joseph, kay Jose, na siya ay mula pagkabata, siya ay kinainggitan, siya pinexcelosan, hindi naging mabait yung mga kuya niya sa kanya habang siya lumalaki. Naintindihan po natin. Nakakasakit ng loob, yung inner wound yun eh. Ngayon, hindi lang sa salitaan hindi na lang siya sa pinagsasalitaan ng masama, sinaktan pa talaga siya. Sinaktan siya at kinuha mga damit niya at papatayin siya, pero naisip nila, kapatid pa rin natin yan, so ibenta na lang natin. Binenta nila, napunta nga kay Putipar. Nabili niya bilang isang at sabi nila, patay na kapatid namin. Inuwi nila na kunwari dugo-dugo yung damit niya para masabing patay na siya. So, kung may isang taong higit na nasaktan sa Bible, ay isa na si Jose. Pero merong isang bagay na nakita ko dyan, yung pong
Hindi man po nakasulat yung nag-self-talk siya, pero yung kanyang faith ay nasa kanya. Kaya pag nabasa mo yung Bible, and Joseph was with him. Yan, yun po yung susi. If God is with you, no matter saan ka dinala o saan ka inilagay, ano nangyari sa iyo ngayon, sa totoo lang po, kapag ang Diyos ay kasama mo o sumasa iyo, panalo ka pa rin. Kahit bilanggo na nga siya, hindi nga niya kasalanan yun si Jose, di ba? Pinagnasaan siya ng babaeng asawa ni Potiphar, gusto niya makipagtabi siya doon, pero tinanggihan niya dahil alam niya mali. So nakulong siya. So puro na lang, kung sa termo ng mundo, parang kamalasan ay nangyari sa buhay ni Jose. Kinaasaran siya, tinanggihan siya or tinakwil siya ng mga kapatid, verbally abused, physically abused, and pati na spirit niya sinaktan nila nung ibenta siya. Ibenta ka ng kapatid mo, pinatay ka na, ganun. Tapos pagdating niya doon sa bilangguan, nagsinungaling yung taong nangako sa kanya na siya ay alalahanin kapag siya ay nabalik na doon sa pwesto, nakalimutan siya. See? Ilang beses na ho kayo nakalimutan ng mga tao. At ilang beses ka rin naman nakalimot sa iyong pangako sa ibang tao. Minsan masakit tayo magsalita sa iba dahil hindi nila nagawa yung mga na-expect natin gagawin nila. Pero pag tayo naman nagkasala o tayo naman nakalimot, ngiti-ngiti lang tayo. Pero ganun din po yung impact doon sa mga taong pinangakuan natin o kinausap natin. Nasubukan ko ang pinangakuan din. Lalo na yung may ito. Then nung kumuha ako, napakalaking halaga, bigla na lang nawala yung tao. Hindi ko siya nakita, hindi ko na siya mahagilap. Pero hindi ko, yung pakiramdam ko nasaktan siya. Dahil feeling betrayed ako eh. Parang sa maling pagkakataon, maling Gusto ko magalit pero pinili kong Lord, sabi ko ikaw na pong bahala sa kanya. Nagpray ako na Lord, ano man po itong napasukan ko, kung mali ito, patawarin niyo ako. At kung yung taon yun po ay nagsinungaling, bahala na po kayo sa kanya. Pero I prayed, sana po nasambot siyang kalagayan. I prayed na sana po, bless na siya. Then nalaman ko na ospital pala yung kapatid. May terminal cancer siya, so hindi na siya makakilala. At hanggang ngayon, hindi na ho niyo naibalik yun. But by the grace of God, ay naibalik ko na po yung nahiram na yun. Pero at least wala nang pain, wala nang sa akin. Pero kung nangyari, pinagsalitaan ko siya na masama at nagtanim ko ng galit, o nagtanim ako sa kanya ng mga salita na hindi maganda, ay naging bigatin pa sa buhay ko yun. Pero dahil tinuruan tayo ng Diyos na i-bless mo ang sinuman, ang unang bumato ng bato o kaya ay ng putik, ikaw yung unang mapuputikan. Kaya start to bless others. Kahit yung mga taong nakagawa sa iyo ng hindi tama, i-bless mo sila sa pangalan ni Lord. Huwag mo silang isumpa. I-bless mo sila na makakilala sila sa Lord. Sana Panginoon ang bahala sa kanila. Dan sabi niya, so yung faith mo, yung una dyan, if you are depressed, hindi naman kailangan ng maraming yung pag depressed ka, hindi mo naman kailangan maraming lecture. Totoo lang. Pag depressed ang tao, hindi niya kailangan yung maraming salita. Minsan kailangan mo lang doon minsan kailangan mag-isa ka lang. You just don't want to be alone. Sumigaw, umiyak. Okay lang. Lumuhod sa Lord. Tama lang yun. Or else, minsan gusto mo, may kasama ka lang doon, nakikinig lang sa'yo. Wala lang, nakikinig lang siya. This is enough. So, minsan may mga bumibisita o tayo ang bumibisita pag may taong nadidepress o nalulungkot. Sa halip na tulungan natin, lagi natin sinasabi, kulang ka lang sa faith, o kulang ka sa prayer, o kulang ka sa pagdalo, ganyan, kulang ka sa maraming bagay. But of course, yes, tama yun, pero hindi po yun yung panahon para sabihin kung ano yung kakulangan. But sometimes, people, ang kailangan lang nila, yan doon ka lang. At alam ko, nasubukan na rin po nyo yan. Or mismo kayo yung naging kasagutan yung nagpunta ka sa isang kaibigan, wala ka namang sinabi, tapos after that sabi niya salamat sa lahat. Wala ka namang binigay, wala ka namang sinabi, andun ka lang. So I tried also my best na gawin yun sa aking kapwa. At ginawa din ng ibang tao sa akin yan. So sila kayo, pang alas 12 natin kape. Dito sa bundok. Kalimutan ko yung kape ko eh. Okay, tuloy-tuloy po tayo. So why, sabi niya doon sa Psalms 42, bakit ako nanlulumo? Bakit ako
nagdaramdam. Sabi niya, pero ang kausap niya sarili niya, kaya minsan mas maganda, harapin mo yung salamin, kausapin mo sarili mo, sabi mo, mahal ka ng Lord. God has something better for you. God will make a way. God loves you. Hindi ka talunan. Sinaktan ka, you're normal na masaktan, okay lang yan. Wag ka na magkunwari, hindi ako saktan, okay lang sa akin yun. Hindi totoo yun. Mas maganda ay aminin mo sa Lord, nasaktan po ako. Nasaktan po ako. Kahit yung sinabi ng ibang tao sa'yo, di kaya ay minsan kung ikaw naman nakasakit, kailangan din, huwag kang masyado naman kayo pabebe naman, o masyado kayong, sensitive naman kayo masyado, nasabihan lang kayo ng ganito. Pero hindi mo alam na yung sinabi mo ay pwedeng pumatay, o pwede siyang makagawa ng isang bagay para mag-shrink. Naalala ko isang tita ko alam na yan sa Kapintalan May isang tita kami dyan na masyadong mahiyain. Pero maganda naman siya. May itsura naman. Nakapangsawa pa nga siya ng pogi Pero halos itago niya ang mukha niya pag may mga tao. Then, dahil nagsa-church naman siya, nasa likuran siya parang hindi siya nagpa-participate, nakakinig lang, ngiti-ngiti. Nagtanong ako sa history niya, ano ba nangyari sa inyo, ante? Hindi niya sinabi sa akin. Yung mga anak nagsabi. Nung college life daw niya, siya nadulas doon sa bathroom ng mga babae. So, nadulas siya. Pinagtawanan siya. Then, may sinabi sila sa kanya na hindi niya gusto. Mula noon ay nagtago na siya. Ayaw na niya makipag-participate, hindi na ayaw na nakapagtapos ng pag-aaral. Napakaliit na bagay sana. Pero, hindi pala lahat ng maliit sa iyo, may maliit sa iba. Maging sensitive din tayo dun sa mga comments. Minsan, ako, nabigla din ako dyan nangyari kay Dr. Ong Yung sabi niya dahil sa mga comments. Pero actually, hindi lang naman siguro sa mga comments. Siya na tag dito, depressed. Hindi dahil dun sa mga nababasa niyang buzzers niya, hindi naman ganun. Pero ang totoo nun, isa yun sa nakadagdag, kinukulang na ako sa kape, sorry. Ayan. Paalala lang po muna sa mga kapatid, especially sa mga magulang. Yung pong lagi nagpapaalala dito sa Facebook, dyan sa Facebook ng Dr. Ong Healthcare. Nagbebenta daw ng mga gamot. Maliwanag na po yan, sinabi na po ni Dr. Willie Ong. Wala siyang ini-endorse na product, pati asawa niya. At ang kanyang Facebook page daw po ay may check. Kaya yung mga page po dyan, mga pages na puro Ong, Dr. Ong, pati nga pagsakit niya nga, ginagamit nila, ini-AI na po nila yan. Nagbebenta sila ng mga product para mabenta ng tao. Wala na silang takot sa Diyos. Kaya may sakit na yung tao, may cancer na yung tao, ganun pa rin. Pinapalahanan ko po kayo mga kapatiran, especially sa mga gumagamit ng Facebook, especially sa mga katulad ko na may edad na, madali ko tayong maniwala. Mga anak, turuan yung mga papa at mama nyo na nagpe-Facebook Kasi minsan narinig ko kung ano na pinagbibili. Nagbibilihan na sila ng mga paninda ng ng page na yan. Mga libo-libo pa man din. Akala nila si Dr. Willie Ong ang nagbibenta. Hindi daw po siya po mismo nagsabi. Okay, balik tayo sa ating pagiging betrayed. Hindi matatawanan yung feeling betrayed ka or really na betrayed ka talaga. Nasaktan din po ako noon nung pinakuha ko ng isang items tapos hindi na ako natulungan, hindi na ako nabigyan dahil nawala na nga. Or may mga bagay na ipangako sa iyo na hindi nangyari. And often, kahit tayo, di ba? Nakakapangako nga tayo na hindi natin nagagawa. Para-parehas lang naman tayo. Pero yung masaktan tayo ng lubos-lubusan at nagkaka-apekto na doon sa ating being, ay kailangan natin ito. Kailangan natin lumapit sa Diyos. Karoon tayo ng confession sa Panginoon. Sabihin natin natatakot tayo, nagagalit tayo. Sabihin natin yung ating masamang nararamdaman. Sabihin mo sa Kanya lahat.
Then kausapin natin sarili natin. Sabihin mo sa sarili mo, ako'y anak ng Diyos. Ako'y mahal ng Diyos. At hindi niya ako bayaan. Amen. So, sa mga anak po namin na nakikinig ngayon sa ating radio, kung minsan sa depression ninyo, dinadala nyo yan sa hindi tama. Maraming estudyante, lalo na kapag cellphone na lang kaibigan nyo, wala na kayong kaibigan sa labas. And, okay, welcome dun sa panahon to, ganun talaga eh. Kikita ko nga, pati mga magulang may mga ganun. Tayo, wala na tayong kausap kundi cellphone lang natin. Pero, dapat po balansehin talaga yan. Mga anak natin na nagkukulong na lang dahil sa cellphone, wala nang kaibigan. Hindi na marunong makipagkapwa. Tapos pag na-depress, wala nang kausap kasi hindi naman niya makausap kanyang cellphone. Kailangan nila si Jesus, yung best friend nila. Pangalawa, kailangan talaga nila ng tao na makakasalamuha. At kailangan nilang matuto, kausapin din sarili nila positively. Iba ho yung kinakausap mo sarili mo na hindi kayo nagkakaintindihan eh. Minsan kasi, huwag naman ho sana mangyaring ganon yung kadibati mo na yung sarili mo. May dual personality ka na, tapos nag-aaway na yung sarili mo. Huwag naman ho ganon. But, ang nakita ko dito, sabi niya, bakit kaluluwa ko, sabi niya, anong nangyayari sa'yo? Napakagandang ano po yun, na huwag kang mahiya, na kausapin sarili mo positively in the Lord. Itama mo siya, palalahatan mo siya. Ang pinaka-the best na tao na magpapaalala sa iyo ay ikaw din mismo. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Paano kung wala nang ibang kausap? Wala ka nang ibang taong kausap? Ikaw na lang. Hindi ba mas magandang kausapin mo? Lalo na po sa inyo sa mga OFWs. Siyempre, feeling mo dyan, mag-isa mo. Kahit may mga kaibigan ka dyan, sometimes, especially kung na-betray ka na nga ng kaibigan mo, mahirap intindihin ang mundo. Pero ito, learn to trust the Lord. Tiwala ka pa rin sa Kanya. Siya, hindi siya nagchichismis eh. Kaya hindi ka chichismis ng Lord. Pag sabi ka lang ng totoo sa Kanya, sigurado ako, itatama ng Diyos ang buhay mo. Okay? So, self-talk is, kasama na po yan ng confession. Ayan, may confession ka din eh. Releasing. Tapos, para magkaroon po ng inner healing, actually, hindi po talaga revival nga ang kailangan. Narinig ko rin sinabi ni Bishop Daniel Soriano. And I agree with him na ang kailangan ng churches po ngayon, hindi na revival eh. Kasi ang revival, patay yun eh. Bubuhayin mo. Ibig sabihin, maraming patay na simbahan. Actually, yun po kasi ibig sabihin ng revive is patay, ni-revive. Okay? Resuscitate naman yung yung buhay na binuhay, na binangon ulit, di ba? Pero actually ang meaning, ang ibig sabihin na yes, na we understand na may revival sa gawain ng Lord. Wala namang question dyan. But the more ang higit na kailangan ngayon ng mga manampalataya, it is this, the inner healing, the inner wounds, healing sa ating mga spiritual. Maraming Kristiyano ang sugatan. Maraming pastor ang umiiyak, tumatangis. Maraming pastor ang nabibigatan. Maraming mga kamanggagawa, maraming mga Kristiyano ang tila walang nakikinig sa kanila. Maraming isa ka na doon. Kasi wala rin kami, tulad sa aming mga pastors, wala rin kami panahon na sa ibang mga gawain, sa ibang tao. Pero kung mayroong isang masyado malapit sa depression, sana ho yung mga pastors. Kasi minsan ang pastor, lagi siya nangangaral, lagi siya nagpipray, lagi siya nagka-counsel, lagi siya nag-i-encourage, pero walang nag-i-encourage sa kanya. Mas marami nga yung bumabato sa kanya. Pangit ng preaching mo. O di kaya sabi niya, hindi ko naintindihan preaching ni pastor. Diba si pastor naman ganito? Nagkamali si pastor, lalo na. Nilublob na nga si pastor. Dahil sa lagi nagkakamali si pastor. Tapos may sarili mga problema si pastor sa tahanan niya. Walang dumadalaw sa kanya, walang nag-i-encourage sa kanya. Kaya marami hong pastor umaalis sa pagpapastor eh. Nakakaiyak din. Nangingiti-ngiti na lang ako dahil alam ko po yung feelings nila. Pero, mga pastor, kung walang dumadalaw sa iyo, makinig ka, dalawin mo sarili mo. Kapit tayo.
Si Lord. Kausapin mo si Lord. Dalawin mo sarili mo, Lord. Sabi mo, oy, Mabel, pasyal tayo sa Panginoon. Kausapin natin ang Lord. May kasama ka. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Huwag lang yung kausapin mo, yung mga ibon dyan o kaya yung mga insekto. Huwag naman ganun. Kasi baka ibang level na yun. But self-talk is a way of directing yourself doon sa alam mong source mo. Yung pinaghuhugutan mo. Actually, yung may awit si Fred Aguilar, yung tawanan mo ang iyong problema, gano'n, di ba? Parang magandang tawanan. Actually, nakakatulong yun, psychologically. Yung tawanan mo lang siya, pero after mo tumawan, doon pa rin siya. O, nakakatulong yung pagtawa. Parang pagsigaw, okay, pagtawa, gano'n. But, nandun pa rin yung sakit ng loob mo. Especially pag talaga nasaktan ka masyado. Hindi naman gusto mo masaktan kasi tao tayo eh. Especially if na-betrayed ka talaga ng partner mo o ng ibang tao. Pero huwag ka manatiling betrayed. Huwag ka manatiling depressed. Huwag ka manatiling talunan. Huwag ka manatili dyan. Yan ang gusto ng Diablo. Ang gusto ng Diablo lumubog ka. Ang gusto ng Diablo maging kawawa ka. Kaawaan mo sarili mo. Yan ang gusto niya eh. Ang gusto ng Diablo magalit ka sa mundo. Ang gusto ng Diablo sumabog ka. Walang nagmamahal sa'yo, parang ganun. But I found out also sa salita ng Diyos, nung binabasa ko nga ito, sabi niya, bakit ka ba nanlulumo? O kaluluwa ko? Ano sa akin yun eh, nagrema sa akin yun, ang usap Lord sa akin. Oo nga. How many times also na I've been in that area? Bilang tao po. Bilang isang, madalas ko nga sabihin yan, ito sa mga pastor madalas po ay dinadalaw ko ang mga pastor once a month or once every 2 months. Basta whole year yan ay dinadala ko maraming mga pastors. Entire po ng provinces or kahit po dito sa ibang dako po ng ating nasasakupan. I tried my best pa rin na dalawin ang mga pastors, puntahan sila. Minsan di ko mapunta lahat, pinutusan ko iba. But in the end of the whole year, kayo mga pastor, yung sinabi ko sa inyo, kayo, sino naman sa inyo ang dumalaw sa akin? Yung hindi ko pinatawag. Yung dinalaw lang ako, kinumusta. Kumusta na ako kayo? Sabi ko sa kanila, walang dumalaw sa inyo, kahit isa. Hindi na ako tinanong kung sinisipon ako. Sabi ko, wala. Parang walang concern sa lahat ng tao sa iyo. Pero sinungaling ang Diablo. Kasi una, sabi ko, si Lord nagmamahal sa'yo. Pangalawa, ako na rin, mamahalin ko sarili ko. Diba? Kasi minahal ako ng Lord eh. Kaya kinausap ko sarili ko. Tapos sabi ko, andyan naman asawa ko. Mahal ako niyan. Mga anak ko. Saka kahit hindi ka dalawin, kahit na hindi ka dalawin, mahal ka pa rin ni Lord. Ngayon, kung anong nangyayari sa'yo dahil hindi ka lang dinalaw, hindi ka lang pinuntahan, magpapakamatay ka na, kapatid naman, isip-isip ka. Kayo po mga magulang, di na ho kayo nadalaw ng mga anak nyo, nakalimutan na ho kayo. Mahal pa rin po kayo ng Panginoon. Huwag nyo hong sumpain yung mga anak nyo, bahala si Lord po sa kanila. Mamuhay po kayo kung asan po yung circle nyo ngayon, kung andyan po kayo sa isang lugar at may mga tao dyan, kahit hindi nyo kaano-ano, mamahalin po kayo niyan. Para sa pagtatapos po, gusto kong i-share sa inyo yung nakita ko dyan sa Atok, Benguet. 1987 po ay nagpupunta ako dyan sa may kilometer 26 at nagbukas po kami ng maliit ng gawain dyan eh. Pagdating ko po dyan kila Kuya Relay, ang pangalan nito na. Rudy Relay, o pong pangalan niya. Doon po ako nakikitulog sa kanila. Sa baba po yung bahay po ng lola. Pero mayroon pong isang matandang babae, ang pangalan ay Maria, na medyo na po, baluktot na siya, pero matangkad, maganda nung dalaga, itsura, maputi. Pababa siya, galing siya doon sa taas, sabi ko, sino po siya? Sabi na, si Nanay Maria po yan. May ginawa silang maliit na kubo doon sa malapit sa may sayotehan nila.
So, pinag-pray ko din siya, sinare ko pa rin yung gospel. Ngayon, narinig ko ang kwento ng buhay niya. Makinig po kayo sa kwento ng buhay niya. Ganito, sabi niya. Anong araw na ba? Sabi niya. Sinabi ko, Biyernes na po. Anong oras na? Ganito, hindi raw niya alam kung anong oras na. Hindi rin niya alam kung anong araw na, anong petsa, anong taon. Sabi ko, asan mo yung may pamilya ho siya? Mayroon, sabi nila. Taga-bayan. Sabi na lang natin sabihin kung saan bayan. Taga-bayan, sabi nga nun. Di may pamilya ho. May pamilya ho yan. Oo, may anak yan. Isa lang, sabi. Mayaman na anak yan. May mayaman na anak yan. Sabi ko. Bakit ho? Tingnan ko yung ano niya. Sino nagpatayo ng kubo doon sa taas? Sabi niya, kami, sabi nila. Ano ho ba niyo yan? Wala, sabi niya, pero katribo natin sabi niya. Sabi ko, bakit ho? Mag-isa lang niya. Kulit ko, sabi niya. Ganito kasi, namatay na yung asawa niyan, yung anak na lang niya na andyan sa bayan na may kaya na siya, sabi niya. Pero kinahiya niya yung pagkaigorotan ng kanyang nanay. Sabi niya, kasakit naman, sabi niya. Tapos mula nung mamatay na yung tatay, hindi na siya pinasyalan dyan, hanggang tumanda na siya, pinabayaan na siya. So, nag-alaga na lang itong komunidad, itong mga tao dito lahat. Tinuring na namin siyang hindi na iba. Okay, ganon. Umipas ang buwan, nadalaw din namin, nag-pray, binibigyan ng pagkain. Isang araw namatay si Nanay Maria. Andun din ako, so we have prepared everything for the burial. Biglang may dumating po na napakagandang sasakyan pumarada. Pero palibing na ho kami noon, yung ililibing na ho namin, dadalhin namin sa buhay. Biglang may dumating po na napakagarang sasakyan. Tapos may isang malalaking, napakatangkat, malaking katawan. Tapos may kasama siyang magagandang dalagang dalawa na anak niya. Mga blonde yung mga buhok. Mga socialite. Naantala yung paglilibing. Mamaya mo, dumiretso yung lalaki. Lumuhod siya dun sa may bangkay at umiyak siya at narinig ko mismo, sabi niya, patawarin mo po ako, inay, sabi niya. Patawarin mo po ako, inay, sabi niya. Katinginan kami lahat. Hindi na makapagsalita yung patay. Pero sabi ng mga andun ng tao ngayon, mga kamag-anak na distant relatives na dumating, nakakilala sa kanya. Sige, libing nyo na, sabi niya. Wala nang magagawa ang pag-iyak ng taong ito, sabi nila. Bubuhatin na, pero sumenyas din ako sa kanya. Pagbigyan pa rin niya. Nandyan na So, nagsalita yung bang matatanda. Sinabi nila yung sakit ng loob nila doon sa tao. Pati doon sa mga apo na doon. Then, inilibing na po si nanay. Ang sinasabi ko po sa inyo, kahit mag-isa na po ninyo sa isang bahay nyo, kaya naiwan na kayo ng inyong mga anak, kaya iniwan na kayo ng ibang tao, sabi po ng Bible 27:10 ba yan, ng Salmo, kahit iwan ka ng magulang mo, ng ama at ina mo, sabi niya, hindi ka iiwan ni Yahweh, ng Panginoon. Amen. Ganun din po sa inyo, mga nanay at tatay na iniwan po kayo ng mga, hindi na kayo maalala ng mga anak nyo. Mahal pa rin po ko ng Lord at huwag ko kayo magtanim ng galit sa mga anak nyo. Lalo hong papatay yan sa inyo. Pag-pray na lang po ninyo sila, pag-pray niyo po sila. Pag-pray po ninyo yung mga tao na kagawa ng masama sa inyo na bahala na si Lord sa kanila. Yung mga tao na kasakit sa inyo, pag-pray na po natin sila. Yung mga tao na kasakit sa atin at mga nasaktan natin, pag-pray din po natin na hindi na natin maabot sila. Yung ating mga nasaktan na mga tao. Kausapin natin si Lord, kausapin natin sarili. Declare po natin ang pagpapatawad. I-bless po natin ang ating buhay at lumaya po tayo at pagalingin ng Lord yung ating puso. Pagalingin ng Lord yung sugat na andun sa loob. Yung sugat na hindi maampat, hindi gumagaling. Kahit anong gawin mong prayer, kahit anong gawin mong simba, kahit anong gawin mong sabi, pero andun pa rin nasasaktan ka pag nakikita mo siya o yung taong yun, mga taong ito. Lumapit ka sa Panginoon. Voice out mo yan. Sabihin mo sa kanya, masakit Lord ang loob ko dito. Nasaktan po ako. I feel betrayed talaga. I feel betrayed. Ilang beses na rin po yan. And depressed, ilang beses na rin po yan. Malungkot yung buhay, si Lord na po nagpapasaya.
sa buhay namin, especially sa mga pastors. Nakagawa ka ng tama, makagawa ka ng mali, yung mali na lang naman matatandaan ng tao. Hindi na lang matandaan yung nagawa mong tama. Pare-parehas ko tayo dyan. Pero si Lord po ang ating kinakapitan. Amen. Amen. Si Lord po ang ating kalakasan. Si Lord po ang dahilan ng ating existence. At yung sinasabi ko sa inyo na kausapin sarili, huwag mong kamuhian yung sarili mo. Dahil minahal ka ng Panginoon. Patay na yung self na nagkasala noon. Buhay na ni Kristo yung nasa iyo ngayon. Kaya may dahilan ka para mag-grow. May dahilan ka para magsaya dahil minahal ka ng Panginoon. Okay, sumahal tayo ng Lord at kausapin natin si Lord, kausapin natin ang sarili, i-declare natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. God bless you. At nawa po sa mga nakikinig sa kanilang matahanan, nakikinig po sa radio natin, tulungan po tayo ng Lord. Huwag tayong manatili na lubog, na betrayed, na depressed. Rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Kaya mo dahil si Lord kasama mo. God bless you.